Pasensyaan nyo na itong PowerPoint ko. Ginawa ko lang to ng mga ilang minuto lang naman. Interesado lang ako eh. Pag-usapan natin tong pag-update ni Mar tungkol sa mga krimen. Yung mga sinasabi niyang may stats pa. Na doon nagsimula yung salitang myth dito sa eleksyon na darating na to. Tingnan natin. Sa napakasimpleng explanation lang, mga kababayan. Napakasimple lang. Huwag na natin gamitin yung mga stats na yon. Kaya tapos itanong natin sa sarili natin ito ba panggagago ni Mar sa tao? O sadyang tanga lang? Tanga. O ito pa Sa simpleng explanation lang sa sinabi ni Mar Huwag na natin gawing komplikado, kabayan. Okay. Si CTD daw ay hindi safe sapagkat meron itong crime volume na 1,000 sa isang taon. Malaki nga. At si CTC na meron lang 700 crime volume. Mababa. Kung iisipin mo, talagang safe si CTC. Yun, dun sa report ni Mar. Pero ang pinagbasehan ni Mar crime volume Sa pa-epal niya, hindi niya sinama yung index at non-index crime. Bakit niya hindi sinama? Ewan ko. Ginagago niya yung tao o sadyang tanga lang. Okay, sa simple explanation, halimbawa ng index crime ay murder. Doon lang tayo, stick tayo doon Halimbawa naman ng non-index crime ay jaywalking. Ganun lang, hindi mabigat. Okay, balikan natin. Kung gagamitin natin ang non-index at index crime sa report ni Mar, baka mapilitan kayong sabihin na yung Wharton ni Mar ang myth. Kasi nga, kung Wharton ka, dapat matindi ka. Yung critical thinking skills mo, dapat mataas yan Wharton ka Tanga lang. Okay. Ang index crime sa CTD 100. O sabihin na natin, 100 na murder. At 900 na non-index crime o yung jaywalking. So, tingnan natin Yung volume niya doon, 100 na murder at saka 900 na jaywalking sa CTD. Kaya nagkaroon ng crime volume na 1,000. Ayon doon sa report ni Mar. Ginamitan natin ng index crime saka non-index crime yung report ni Mar. Tapos sa CTC naman, may 500 na murder. Tapos, may 200 jaywalking. Total, 700 crime volume. Yun naman pala paano naging safe si CTC kaysa kay CTD? Si CTC, may 500 na murder sa isang taon. Tapos si CTD, meron lang 100. Paano nangyari yun? Marimar Sinadya ni Mar na linlangin ang tao? O sinadya niyang sinadya niyang wag himayin yung report? O dahil baka naman sa gigil si Mar at nai-stress na sa mga kalaban niya, kaya hindi na nakapag-isip ng matino at kabubuhan na yung report. Tama nga itong yung katunggali niya. You cannot handle stress. Nako po. Totoong mataas ang crime volume ng CTD. Alam nyo kung bakit? Dahil mga petty crimes o maliliit na bagay ay nire-record ng maayos kay CTD. Dahil disiplinado ang mga pulis kay CTD. Hindi tulad nito kay CTC na napabalitang kasama sa mga dumodoktor ng crime records. Ito hindi kasi sinungalingan to Kasi may isang pinuno ng sangay ng pulisya na nagsabing kung kailangan mo ng source, kumukontra ka dito, kailangan mo ng source, mag-research ka, wag puro meme. Ulitin ko isang pinuno ng sangay ng pulisya ang nagsabing, una, among the modus operandi carried out by local police stations are non-recording of complaints, refusal to investigate reports,
and doctored statistics in presence level where they have to separate blatter books. Nako, may dalawang blatter books. For the true volumes and the another for altered recordings. Merong isa na totoo. Meron isa na pang-report kay Mar. Yun ang nangyari. Ha? Kasi nga ito si Mar, matinding leader to eh. Hahanapan ka ng magandang record nito eh. Ngayon, kung pangit record mo, kapag karami-rami ng krimen, papagalitan ka nito. Kaya, napipilitan silang i-altered your recording. Altered yung recordings ng krimen. Nako po, meron pa isa ha. Sabi nung pinuno ng pulisya, another hypothetical instance disclosed is, for example, merong isang snatcher, nakunan ka ng 200. Ikaw naman, nireport mo sa pulis. Sasabihin ng pulis sa'yo, bibigyan ka na kita ng 200. Ngayon, magre-report ka pa ba? Aba, hindi na. Pero yung nag-snatch, wala na. Diba? Parang tinolerate mo yung krimen. Isa pa. Meron pang isa. Still, another scheme is when a complainant comes to a particular present, but instead of entertaining the complaint, he or she is asked to go to another station. Diba? Nire-report mo na nga sa pinakamalapit na pulisya. Nagkataon na hindi nila sakop yun, lugar na yun, papuntahin ka pa doon. Sa kabilang presinto kasi doon daw yung jurisdiction nun. Ngayon, ako, sa sariling experience na lang, meron ako mga kaibigan na ganyan, hindi na lang tinutuloy yung complaint nila. Bakit? Kasi na-discourage na eh. Yun pala, yung mga mahiwagang gawain dyan. Ako, eto sasabihin ko sa inyo. Paano na lang pala kung walang altered records? Aba, i-imagine mo to si CTC. Baka sobra-sobra pa. Baka nadoblado pa yung crime volume ni CTD, di ba? So, ganito mga bossing. Walang drug-free city. Walang crime-free city. At kahit kailan walang nagsabi na walang krimen at droga, sana sasakupan niya. Meron lang talagang isang kaisa-isang pinuno na kayang humarap sa krimen ng harap-harapan at walang pag-aalinlangan. At walang takot na humarap sa makakaliwa. Mapagsamantala at walang kaluluwa. At yun ay walang iba kundi si Mr. D ng CTD. Gets mo? Mag-isip-isip ka, brother. Ha?